Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang Meron na naman pong swinerte sa ukay. Kapag po nangangati na po yung mga kamay ko, eto na po yung sign na parang magkakaroon po ako na darating na pera. Kapag nangati na raw ang kamay ng online seller na si Vilma, Aray! Ang gati! alam na this, magkakapera siya. Hindi lang dahil sa benta sa tinda niyang ukay bags, Kapag yung mga okay ko pong binibenta, yung mga bags, and may nagugulat po ako doon, may mga nakikita po akong mga pera, and hindi lang po pera, may mga golds din po. kundi sa mga bumubulaga na lang sa kanyang mga nakasiksik daw nitong jackpot. Sana po may pera po yung mga napupulot ko kasi malaking bagay yun para sa negosyo ko and sa mga iba pong bagay. Gaya na lang nitong August 18, Wala guys, tignan nyo, ang ganda. Paldo na naman ako nito. Yuhuu! nakapa si Vilma sa ibinibenta niyang ukay bag na isang gold na kwintas. Dati po may mga may pwesto po kami sa may bayan po ng bilhin po ng ng mga itlog na maalat. Kapag po nangangati na po yung mga kamay ko, eto na po yung sign na parang magkakaroon po ako na darating na pera. Totoong ginto nga kaya ang nakuhang kwintas ni Vilma. Dating tindera ng itlog na maalat sina Vilma dito sa Santa Rosa, Laguna. Dati naman po mabenta siya, kaso sinarado din po namin kasi humihina na po yung itlogan namin. Hanggang alatin daw ang kanilang negosyo. Ayun po, hindi na po kasi namin mabenta yung mga itlog. Lagi po kami na bubulukan ng itlog. Kaya po, wala na pong ginawa kundi ipasara na po kasi parang nalulugi na po kami. Kaya lumipat siya sa pagbebenta ng mga second-hand bag at wallet. Yung mga bags po na binibenta ko is galing po sa Korea. And kumuha po ako dun mga second hand po para po mabenta. Magagamit pa and then pwede pong ibenta. Nakahon-kahon kung i-deliver sa kanya. Yung mga bag na po yun is galing po siya sa Paranaque. Inaangkat po namin doon, pinapadeliver namin. And then after nun is yung mga bag naman po, binubuksan po namin agad para linisin, para kutkutin kung ano bang nasa loob. Minsan nga po, yung mga sirado, tinatapon na namin kasi wala na pong silbi. Ang mga bag at wallet isusort. Isa-isang lilinisin muna ni Vilma. At kung talagang buebuenasin, may bonus na nakasiksik sa mga ito. Minsan kasi may nakita ko ditong mga gold and pera. Kaya po, tinatsaga ko po siyang linisin para may makita ko mga kagaya po na to. May nakita po akong plastic. So, kailangan ko siyang tanggalin para po malaman po namin kung ano yung mga kailangan hindi dapat ipakita. Kaya si Vilma nakagawian ng kapakapain ng mga wallet at bag. Kaya kinaugalian ko po talagang itaktak yung mga gamit kasi para may mga makuha kong mga bagay na pwede ko pang pakinabangan in the future. Hanggang kamakailan lang sa pag-check niya sa isa sa ukay bag. And then mabenta, mga ganun. Kasi gusto naman po yan sa mga okay bag. May mga nakukuha pa rin pong mga okay. May nakapa siyang sing-sing na may diamond design. Sabi ko, hala, may sing-sing. So nagulat ako. Kaya yun, hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ako na kagad yung sing-sing na nakita. Kasi malay mo, dito ko yayaban. Dito ko mababayaran yung mga utang ko. Dito ko mababayaran yung mga bills ko sa mga bahay. Yun po, tingin ko ang swerte ko na nang nakita ko po yung sing-sing na yun eh. Nung nakita ko po yung sing-sing, agad ko naman po siya binabad sa may suka. Pero nung binabad ko po siya, hindi po siya nag-fade. Mas lalo po siyang nangintab. Mas lalo po naglabas yung pagka-gold niya. Tapos sinabi ko po sa kapatid ko, sabi ng kapatid ko, wow, jackpot ka. Tapos yun po, nagulat din na rin po ako. Hindi naman po inaasahan na magkakaroon ako ng ganung kagandang sing-sing at gold pa. Ang sing-sing, ibinenta niya sa isang kaibigan.
Ayun po, yung singsing naman po yun, diretso ko po kagad sa kakilala ko po. Binenta ko po siya, siguro po, dala din po ng pangangailangan. Binenta ko po siya ng 7,000 lang po. And malaking blessing na rin po yun para makabawas po sa mga gastusin po sa amin sa bahay. Marami pong pagsubok sa buhay, pero hindi mo kailangan panghinaan loob. Minsan nga, nai-scam ka pa ng mga joy-joy buyer, pero kailangan mo maging matatag sa buhay para may pag-asa ka hanggat nabubuhay ka. Mayroong swerte naman darating sa'yo. Basta maging mabuti ka ng tao, hindi ka nandadaya ng ibang kapwa. Kung dagsa ang pagsubok, tila binabalanse rin daw naman ito. Lang naman po mga alahas yung napupulot ko sa may mga bags na binibenta ko, kundi meron din pong pera. Yung pera naman po yun is iba pong lugar like sa Thailand po. Hindi lang alahas ang madalas makuha ni Vilma sa kanyang mga paninda. Meron ding pera. Kino-convert na lang po namin para magkaroon po kami ng pera pang bayad dito po sa mga bills po namin. Minsan na rin nakakuha si Vilma ng $200 na nakaipit naman sa tinda niyang wallet. Nasa live po ako noon, and then syempre, pinapakita ko po yung etiketa. Kita ko na lang po yung $200. Dalawa po siya. Nakita ko po sa may wallet. So, laki ng jackpot ko nun. Pati na lang kinalkal ko po siya bago ko ibenta. So, napakaswerte ko. Pinapalitan niya agad ito at kumobra ng humigit kumulang 10,000 pesos. Oops, my dollar! Yun po, ang nangyari. Pinapalitan ko po agad sa may pawn shop yung pera ko para makonvert po siya ng pera. Kasi nasa 10,000 din po yun eh. Laking bagay na po sa amin nun. Eh nga, sabi sa akin ng mga kilala ko, wow, talaga namang swerte ka. Nitong Huwebes, si Vilma may naswertihan ulit na kumpol ng pera. Yun may laman. Thailand dollar Swerte. Chinese yuan bills na nasa 70 pesos kung ipapalit sa ating pera. Ayun po, yung mga nakukuha ko po, iipunin ko po siya para nang sa ganon, may mga pabayad ako ng mga bills, and then yung mga pwede ko pong ipunin para ilagay sa bangko para may pang-ipon ako pagdagdag sa mga gastusin. Pinaka nagpakabog daw ng dibdib ni Vilma tuwing may nakukuha siyang alahas. Pero iba pa rin po talaga yung kutob ng dibdib ko kapag nakakuha ko ng mga alahas po galing po sa mga bags na nakukuha ko. And then, maaari pong malaki po yung halaga po nun. Kaya talagang sortihan lang po talaga kapag nakapulot ko. Gaya na lang ng singsing na ito. Nakuha niya ito sa isang ukay bag nito lang Hunyo. Sortihan na lang po talaga kapag nakakapulot ako ng mga ginto. And then, ito na lang po yung natitira sa akin. At hikaw na hinihinala naman niyang gawa sa pilak na meron pang diamond design. Ito po napapacheck kung magkano po yung halaga nito. Pero malay nyo, dito po ako yayaman. And then, pag niwaman po ako dito, ko lahat ng mga lupa dito sa amin, pati yung sa kapitbahay namin, bibiling ko rin. Nangatiraw talaga ang kanyang kamay sa gintong kwintas na kanyang nakuha. Talagang kapag nakakuha ko ng mga gold, talagang nangangati yung kamay ko. And then yung mga last po na nakuha ko po is hindi ko pa alam kung magkano yung halaga. Kaya pina-appraise niya ang mga ito. Ito po, ma'am. Sa pawn shop. Yung pagka-gold niya makintad, tapos sobrang kining talaga kapag siguro binenta ko to, baka yayaman po talaga ako dito. At nagulat sila sa resulta. Nung chinek ko po yung gold na kanyang binibenta, ito po ay nagkakahalaga ng 30,000, yung 81 karat gold niya. Suddenly, ito ay tunay talaga, hindi ito peke. Ito ay proof talaga na tunay. And then, binenta po sa amin ng 50,000 yung kanyang 21 karat na gold. And yung hikaw na kanyang pinatingin sa amin is ikikip niya daw muna para nang sa ganon is kung sakali daw kailangan siya ng ibang tulong is talagang meron siyang may sasangla kapag ito ay kailangan niya nang gamitin. Kaya sa mga may bag at wallet dyan na binili sa ukay, aba, kapakapain nyo rin kaya. Gold po, ano daw po siya, 21 karat, which is nagkakahalaga daw po siya ng 28,000. So, binenta ko po siya. And malaking tulong po yun sa akin, sa mga susimbo sa bahay, and sa negosyo po. Yung mga kwintas po,
Yung singsing po, pati yung hikaw, tinabi ko po muna para po sa susunod po na baka po lumaki yung halaga niya. Kaya po, tinabi ko po muna. Mura na nga ang mga ukay at dekalidad din kung ikay mapanuri Oops, my dollar! Kala niya. paminsan-minsan. Meron din pala sa mga itong nakatagong ginto. Super ako nagti-thank you sa Panginoon kasi dahil sa aking negosyo is po talaga undi-undi pong na mabayaran po yung mga bayarin sa bahay and din po yung mga utang ko po. Mababayaran ko na rin po dahil nga po sa kahirapan po ng buhay. Hindi na po namin alam kung saan po pulutin. Buti na lang po. Napag-isip ako para mapagbayad po sa mga utang na hindi pa po nababayaran. Sarap na sarap ka rin ba tuwing kinakalikot ng cotton buds ang iyong tenga? Ang sarap kasi mag-cotton buds sa buhay, nakakaalis ng stress. Ang sarap kasi mag-cotton buds, nakakawala ng problema sa buhay. Pwes, pakinggan ang kwento ni Ange. Ang sarap po kasi mag-cotton buds, nakakakiliti pag nagko-cotton buds. Na dahil sa madalas sundot-sundutin ang kanyang tenga, Nakaka-addict po kasi siya, sarap ulit-ulitin. Ang sakit, hindi ko na kaya, dalhin mo na ako sa ER. siya'y na ospital. Na-infection kasi ang kanyang tenga. Dumating po sa punto na nawalan na ako ng pandinig. Yung sakit po mula tenga hanggang ulo. Sobra na po namamanhid yung katawan ko. Na umabot pa sa puntong halos mawalan na siya ng pandinig. Nagulat po ako sa sinabi ng doktor, kailangan daw po i-confine yung ate ko. Ang sakit, hindi ko na kaya, dalhin mo na ako sa ER. Kung ang iba, once a day lang maglinis ng tenga, si Ange, 5 beses kada araw. Kung yung iba po nagko-cotton buds, 1 beses sa isang araw. Ako po, 5 beses sa isang araw nagko-cotton buds. Sa umaga, pagkaligo, nagko-cotton buds ako. Tapos pag nararamdaman kong makate, nagko-cotton buds ako. Sa gabi rin po, bago ako matulog, nagko-cotton buds ako. Every time na magko-cotton buds pa ako, nakakakiliti po kasi siya. Napapatikit pa ako sa sobrang sarap. Kahit saang parting araw ng kanilang bahay, nagkalat ang cotton buds. Kahit saan pong parte ng bahay namin may cotton buds. Meron rin pa ako sa wallet ng cotton buds. One time po sa trabaho ko, may inoffer yung classmate ko na paper clip. Yung paper clip na yun, ginawa ko siyang parang air spoon para po maipasok siya sa tenga ko. Ang sarap kasi mapapaaka. Meron pang araw siyang ear spoon o yung pansundot ng tutuli na pinangalanan pa niyang si Red. Meron pa akong air spoon. Ang pinangalan ko po sa kanya is Red. Minsan, naiinis ako sa nanay ko kasi pag hinahanap ko yung air spoon ko, hindi ko nakikita. Ang bura kasi ng ate ko kung saan nilalagay. Ang hilig sa pakalikot ng tenga, tila nasa pamilya raw talaga nila. Lahat po kami na magkakapatid, ginakalikot yung tenga. Ang satisfy po kasi. Nakikita ko na nagdudugo na sige, kot-kot pa rin yung kapatid ko. May kamag-anak kami na namatay dahil sa addiction, pagkakalikot ng tenga. Yung pagkakaroon po ng dugo sa tenga. Maging ang 8 taong gulang na pinsan ni Ange na si Pau Pau, maaga rin itong nakasanayan. Nakakakiliti po kasi. Kaya yun, kumukuha ko ng tingting at nilalagyan ko ng bulak. Tapos po yun, nilalagay ko sa tenga tapos nakakakiliti. Dahil sa kakalikot ni Ange ng kanyang tenga, makailang beses na rin daw siyang tinubuan dito ng tigyawat. Lagi na lang po akong tinutubuan ng tagyawat sa tenga ko. Kakalikawin ko po siya hanggang sa magdugo na magdugo. Hanggang sa pumutok po siya na matanggal yung nana. Hanggang lumala ang mga ito. Yung pre-nash night ko po yung tenga ng ate ko, may nakita po akong bukol.
Ang sakit, hindi ko na kaya. Dalhin mo na ako sa ER. Naiiyak na po ako sa sobrang sakit. Mainit po, tapos di ko po siya magalaw. Kaya siya nagpa-check up. Kaya po hindi na nagdalawang isip yung magulang ko na i-confine ako para po mapacheck up na yung dumudugo sa tenga ko. Sabi po kasi ng doktor, hindi daw po ordinary yung sakit yun na sa tenga ko. Sabi po ng doktor, meron daw po akong pizza sa tenga, napakalaki. Si Ange, tinubuan na pala ng pigsa sa tenga. Nawalan na rin po ako ng pandinig sa tenga. Umabot po ng 17,000 pesos yung bill ng operasyon ko. Kung pinapaalala na yung pagkutkot ng cotton buds sa tenga is lubhang delikado siya dahil yung luga kapag papasukan mo na cotton buds is papasok lang. Kapag maglilinis tayo ng ating mga tenga, kailangan nasa labas lang ng ating tenga ang paglilinis. Hindi na natin pwedeng ipasok pa sa loob ng butas ng ating tenga para malinis ito dahil kung saan naman itong lalabas. Sa 3 araw niyang pagkakaospital, ang kanyang bill umabot ng 70,000 pesos. Natakot po ako mawalan ng trabaho kasi wala po akong marinig. Buti na lang po na agapan ko yung infection sa tenga ko. Kalaunan, naagapan ang kanyang impeksyon. Kaya po abot yung ngiti ng akin mga mata. Dahil may mga pagkakataong hindi pa rin mapigilan ni Ange ang sobrang pagkutkot ng kanyang tenga, Hindi ko po mapigilan yung pagkutkot sa tenga ko. Pakonsulta po ako sa psychologist. Meron tayong gamot na pwedeng i-offer sa kanya nang sa ganun is matigil na yung cotton buds sa kanyang tenga at hindi na ito paulit-ulit at mapigilan niya ito ng tuluyan hanggang sa unti-unti hanggang sa ito ay tuluyan nang hindi siya maggamit ng cotton buds at hindi maapekto ang kanyang tenga in the future. Sa mga kabataan dyan na wag na kayong gagamit ng cotton buds panlinis ng tenga. Mas maganda gumamit kayo ng panyudang at linisin niyo lang ito sa labas ng inyong tenga para sa inyong safety at magamit nyo ang tenga nyo ng lifetime. Sa mga kagaya ko may obsession sa pagkutkot ng tenga. Sa paggamit ng mga cotton buds, hindi nyo mapigilan, limitahan nyo lang yung gamit. Kung kaya, 1 beses lang sa isang araw para hindi kayo mag-guys sa akin nang gumastos ng malaking pera yung ipagamot sa inyong sakit. Goodbye, luga! ang bigay hilig, huwag lagi. At tuto tayong makinig. So yun mga kabarako, maraming salamat sa inyong suporta. Ang video na to ay parody lamang at kung kayo nainis, huwag niyong seryosohin to dahil ito ay parody lamang. At kung bago lang kayo dito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lalo kayong updated sa ating mga videos. At syempre huwag niyo kalimutan mag-comment kung saan kayong nakalugar nakatira. Kailangan maraming salamat sa pagsuporta mga barako. Kailangan, bye! Yung ate ko. Nagulat po ako sa sinabi ng doktor, kailangan daw po i-confine. Kung itigigil mo. Let's go. Ang sakit, hindi ko na kaya. Dalhin mo na ako sa ER. Dalhin mo na ako sa ER. Ay, ulit. Dalhin mo na ako sa ER. Ha? Yummy. Yummy. Ang sarap po kasi mag-cotton buds. Nakakakilite pag nagko-cotton buds. Ang sarap kasi mag-cotton buds. Nakakawala ng problema sa buhay. Go!
Kailangan ko po siyang linisin para may makita ko mga kagaya po na to, may nakita po plastic. So, kailangan ko siyang tanggalin para po malaman po namin kung ano yung mga kailangan hindi dapat ipakita.